Isang magandang buhay po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Isa munang pagbati sa ating mga kapatid sa buong mundo. Isang mapagpalang araw po lahat, mga kapatid sa buong mundo. Panibagong video, panibagong reaksyon ang iyong matutunghayan ngayon. Ang Hints TV po, ito po ang iyong programang reaction natin ito. Ang ating pong mapapanood ngayon sa umagang ito ay mas nakakagigil po ito kumpara doon kay Epipanyong Labrador na puro lang ngawa. Ito kakaiba. Talagang gumamit na po ng kasangkapan ang dyablo para siraan po ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kakaiba po ito. At ang mas maganda niyan, kasama po natin si Tinig ng Karunungan para mas maidetali po sa atin kung ano ang ginawa ng taong ito at kung paano niya binastos ang banal na pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nako po, kung ikaw po ay nandyan at kung ikaw po ay talagang, manggigigil ka talaga dito. Yan, mas maganda pa, umpisa na agad natin ito. Medyo mahaba-haba po ito, mga kapatid. Pero mas maganda po na subaybayan po natin ito. Kaya inihikayat ko po ang yung mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa naabot po ng video na ito. Yan, i-click mo na po ang subscribe button. At make sure po na naka-bill all na po ang notification bill natin dyan. Para every time po na mag-upload ako, ay manonotify po agad kayo. So tuloy na po tayo. At pasyalan rin po natin ang account po, yung subscribe. Yung ano nangyari? Pasyalan nyo po agad ang YouTube channel ni Tinig ng Karunungan. Yan, nag-iikot po yan sa iba't ibang panig ng Pilipinas ngayon. Sana all na lang talaga. So ito na po tayo. Hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Dire-diretso na po tayo dito. Right? Usually at church you can record, take photos. I tried to take one photo of the choir. You can't make this up. This guy in the back who's been watching us the whole time. I don't even realize that we've been being watched this whole time. But he's sa ibang bansa po ito, ibang bansa po ito nangyari, hindi po sa Pilipinas. Kasi kung nangyari po sa Pilipinas, malamang talaga. Iwan. Watching us, he comes up to us and he's like, "Hey, excuse me, if you record one more time or take a photo of anything, we will have to kick you out. Don't you want to spread this? Like, don't you want other..." Putulin ko lang. Hindi talaga nabantayan. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, ang mga tropa po natin na scan, maano dyan, mabusisi dyan. Talagang mayroon tayong pag-inspection, pinapaalalahanan na cellphone off, lahat ng gadget. Ewan ko, ba't nagkaroon ng lapse yung ating mga bantay. Pero sana, respeto na lang. Baka gusto talaga ito magpasikat ang tuluyan. Iwan ko sa taong ito. Isang magandang araw po mga kababayan at mga mahal na kapatid. Patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Mga kababayan, lalo na po sa mga kapatid po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo, marahil yung napanood po ninyo ay pamilyar na sa inyo. Sapagkat yun po ay bahagi ng video na ini-upload sa YouTube ng isang YouTube channel na may pangalang Krishna Sahay. Yan po pangalan niya, no? Krishna Sahay. Yan. Makapag-search na nga. Na-search ko na talaga siya. Medyo marami-rami rin yung subscriber ng ng foreigner vlogger. Na sa kasalukuyan po, habang ginagawa po namin itong video na ito, ay umabot na po sa 220,000 views in just 3 days yung kanyang ini-upload na merong title na I Snuck into a Real Life Cult. Ang thumbnail po niyan ay talagang napaka-malisyoso. Grabe. Makikita niyo po sa malala screen. Tinatalakay niya po dyan sa video na yan yung di umano'y pagpasok niya sa simbahan ng kulto. Na kapag pinanood ninyo yung video na iyon, talagang hayag na hayag kung anong relihiyon yung i-feature niya na kesyo sinasabihan niyang kulto. At walang iba
kundi ang iglesia ni Kristo. Isang bagay na hindi naman na bago po sa aming mga kaanib sa loob ng iglesia ni Kristo dahil yan po ang isa sa mga pangunahing ipinaparatang, ibinibintang ng mga kritiko ng iglesia ni Kristo para ang iglesia ay pasamain, para ang iglesia ni Kristo ay sirain sa mata ng mga tao. Yan, kasalukuyan po ito. Sinisilip ko po. Chine-check ko po ang kanyang account. Meron po siyang 3.42 million. 4 days ago po, nasa 300k views na ang kanyang upload. Siguro, mas maganda, mas report na lang ito. Yan o. Malala talagang taong ito. Pero ang totoo, yung mga taong yon na nagsasabing kulto raw ang iglesia ni Kristo, kapag ka tinanong mo sila, kung sila ba ay nakapasok na sa loob ng bahay-sambahan o di kaya kung sila ba ay nakapagsuri na sa loob ng iglesia ni Kristo, partikular sa aral na itinataguyod sa loob nito, hindi naman sila talaga nagpapaunlak. Yang mga taong nagsasabing kulto ang iglesia ni Kristo, ni minsan hindi naman nakadalo sa pamamahayag yan . At kung nagsasabi man sila na kulto ang iglesia ni Kristo, hindi po yun katotohanan, kundi nagmula lamang iyon sa galit, sa selos, sa inggit na nagmula sa kanilang puso dahil sa pagtatagumpay ng iglesia ni Kristo. Ngayon, etong vlogger na ito, talagang napakamalisyoso po. Ito nga nagpin nga siya nagpin siya dito sa kanyang comment section. Sabi niya, I hope I didn't offend anyone with this. Everyone was super nice. Everything is only for entertainment. Sabi niya, everything is only for entertainment and educational purposes. This isn't unexposed. Also subscribe for more. Love you guys. So, yun nga, gusto lang talaga magpasikat. Pero, nako, dapat ito ay hindi ito papaligtasin. Talagang mabigyan ito ng atensyon. Makulap talaga ang taong ito sa pinagagawa niya. Hindi po ito biro. Gumamit pa siya ng hidden camera sa kanyang salamin para lang ma-record yung isinasagawang banal na pagtitipon, yung pagsamba sa loob ng kapilya na isinasagawa noon ng ating mga kapatid. Kahit na ang totoo, pinapasok siya ng maayos doon. Winelcome siya ng mga kapatid. Pero ang ipinalit ng vlogger na ito ay walang respeto, kabastusan, at kung ano-anong samot-saring malisyosong bintang at pagpaparatang na kapag ka napanood mo yung video, ano ang kanyang source? Reddit. Source ng mga walang magawa sa buhay o di kaya ay naghahanap ng magiging kakampi niya upang siraan ang isang tao, ang isang grupo o ang isang relihiyon. Reddit na kung saan para sa mga taong may naisiraan nagiging valid na source. Pero kung tutuusin, ang taong ito hindi naman nagsaliksik sa mga opisyal na pages, links at channels ng Iglesia ni Cristo para sana makita niya kung ano yung katotohanan, kundi ang pinakinggan niya lang, ang sinaliksik niya lang, kung ano yung kakampi sasang-ayon doon sa gusto niyang palabasin sa kanyang content na na kesyo ang Iglesia ni Cristo nga ay kulto. Yun, ito na. Report na rin ako. Yan, what's going on? Report. Mas report na natin to. Anong maganito? Harassment or bullying? Impersonation. So, harassment or bullying na lang. Mas report na natin to. Sino yung pinakinggan niya? Di yung mga kritiko ng Iglesia ni Cristo na nagsasabing kulto nga ang Iglesia, talagang yun ang lalabas sa content niya. Pero naiisip namin na kaya niya ginawa ito para sa content. Para makaani lang ng engagement, ng views at makakita ng malaking halaga. Bueno, ipapakita namin ng ilang bahagi ng video na ito na kanyang ini-upload sa kanyang channel at bibigyan po namin ng reaksyon. Pero bago natin ipagpatuloy, nais lang po naming humingi ng paumanhin mga kababayan, mga kapatid, kung medyo na-delay po ang aming upload, sapagkat kami po ay nagtungo po sa Baguio.
Meron lang po kaming inasikaso doon at nagpapasalamat naman po kami sa mga kapatid po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo na nag-asikaso po sa amin, lalo na po sa mga kapatid sa Quezon Hill, distrito po ng Benguet. Nagpapasalamat din po kami ng napakarami sa mga kapatid na nangangasiwa po sa distritong iyan at sa kanila pong maasawa at sambahayan na inimbita pa po kami sa birthday po ng kanilang anak kung saan ay doon, nakadaupang palad po namin sila, nagkasalo-salo po kami. At sila man din po ay nanonood po sa Tinig ng Karunungan na talagang supporter po natin sila. Maraming salamat po mga kapatid sa distrito po ng Benguet. Bueno, matuloy tayo. Itong ipapanood ko na bahagi, ito yung bahagi na kung saan etong vlogger na nag-upload niya, palihim. Hindi naman palihim. Hindi, palihim na nag-video at pumasok sa kapilya para i-record yung pagsamba. At tignan natin kung ano yung kanyang nasabi tungkol po dyan. Makikita niyo po sa screen. Sunday morning came and I woke up early. I'm so tired. I don't know if you Doon na lang sa sa titulo, Infiltrating the Cult. Di ba? Napakamalisyoso na ulitin natin. Bad Sunday trip morning came and I woke up early. I'm so tired. I don't know if you guys could tell. Look at my eyes. They're black, bro. And the drive was absolutely excruciating. It was 2 hours away and every single road just looked so dangerous. And I was getting worried because if I got there and they just told me that I wasn't allowed in, I would have wasted all this time in planning for absolutely nothing. So we arrived there and I'm set up with these hidden camera glasses and my friend also has them on, as well as we brought this. Kaya naman pala camera glasses pala. May nakita na rin ako dito sa lugar ko. Napakalinaw ng camera niyan. Medyo mahal lang talaga. Little charger that has a camera in it so that we could stick it into one of their walls and try and spy on them later on. But before... Tignan ninyo kabastusan ng taong ito. Talagang yung kanilang layunin mag-espiya. Pinagplanuhan talaga, no? I-record yung pagsamba. Nagdala sila niya ng salamin na kung saan merong naka-insert doon na hidden camera, maging ng adapter na kung saan isasaksak nila at habang nakasaksak yun, makikita na meron nga rin makikita yung nangyayari sa pamamagitan ng hidden camera na nasa loob ng adapter na iyon. Hindi po ba tahasang pangbabastos yan sa loob ng isang private establishment na pagmamayari ng isang relihiyon na relihiyong hindi naman nila kinaaaniban. At umamin sila na talagang mag-i-espiya sila sa loob ng ating gusaling sambahan. Tuloy natin. We could even make it inside of the place. We were greeted by a nice family that was just complimenting my car and asking if we were like new. Yeah, first time. Grabe. Frisco. Frisco. Yeah. Once we walked in is when things got strange. See, everyone was pretty nice. We shook their hand, but then they asked who invited us. And usually, I mean, like, my friend goes to church. Most churches don't really require an invite. You can just go there if you want to and worship. But I guess they needed one. And luckily, thank the God, someone else said, did Jeremy invite you? You're a friend of Jeremy? And we just went along with it and said yes. As you can tell from my friend's face, it felt like we had just hit the halatang gagawa. Nakita ninyo ang mukha niyan. Talagang halatang gagawa ng kalokohan Alam niyo yung mga vlogger na ang content puro prank. Diba halos ganyan ng mga muka? Yung para bang ngiti na walang gagawing mabuti. Sira ulo. Walang gagawing matino. Puro kalokohan lang. Wala naman tayong tutol kung sila magpa-prank. Pero yung gawin nila yung ganyang content sa loob ng isang gusali na ang isinasagawa ay paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Biblia, ang Diyos hindi na pabibiro Tama. Di po ba? Kaya talagang sasama ang loob namin. Kung kami nga, hindi namin magawa sa loob ng pagsamba yung magbiro. Sa loob ng gusaling sambahan at paglilingkod namin yung mga katatawanan. Sapagkat ginagalang namin ang gusaling sambahan, maging yung pagtitipon at mga aktibidad na isinasagawa doon. Iginagalang namin, paano pa kaya pag nakita namin sa ibang tao na hindi ginalang yung pagsamba namin, yung paglilingkod namin, sa kanila na mismo nang galing na sila ay winelcome, kinompliment. Makikita nyo nga sa video na kinausap sila mismo, kinamayan pa sila. Wala tayong naging masamang tinapay sa kanila. Sa pagpasok nila, tinanggap sila. Di po ba? Pero anong ginawa nila? Tuloy natin.
century. And it worked like a charm because we got, and what they did was separate us. There's these things called brothers and sisters, so the guys would sit on one side and the girls would sit. Camera naman pala sa likod na sumusunod. Oo nga pala. Nakasalamin pala yung yung nasa likuran niya. Nandito nga pala kaya hindi nga talaga pansinin maliban lang kung talagang hawakan pala no. Talagang ay nako, grabe. Kaayusan kasi yan, kaya magkahiwalay. Just looked like a normal church at first. There was a choir, a couple people standing by the podium, but everything was about to change really quick. First thing we noticed, they started singing songs, which is normal, but the songs were just about suffering and pain. Literally the whole time. Like, you can't make this up. They were talking about how you were going to suffer and be in pain if you didn't obey over and over again. It was just extra. And I quickly found it really odd that throughout the entire church, the outside, the inside, there wasn't a single cross, even though they claim to be the only church of Jesus Christ. Nagtataka siya, bakit daw sa kapilya natin, nang tumingin siya, isang krus, wala ang Iglesia ni Cristo. Tapos kiniklaim daw natin na ang Iglesia ni Cristo ang nag-iisang tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Saan mo ba mababasa sa Biblia na ang tunay na iglesyang kay Cristo may krus? Meron bang sinabi si Kristo na makikilala ninyo ang iglesyang sa akin, ang iglesyang itinayo ko, ang iglesyang tunay, ang iglesia ko sa pamamagitan ng krus? Wala kang mababasang ganon sa Biblia. Kaya etong taong ito, talagang makikita natin na mayroon siyang kulang. Kulang sa may pansin kakulangan yan. siya. Ano yun? Yung kaalaman niya. Kala ko kulang sa pansin Pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na nakasalig mismo sa Biblia. Bakit? Isipin mo mula pagkabata tapos umidad ka ng ganyang gulang, ang nasa isip mo, ang iglesyang kay Kristo may krus. Tapos pagka hiningan mo ng talata sa Biblia, wala namang may papakita. Kung meron mang ipapakita sa yung talata, yung mga talatang, kasi si Kristo pinako sa krus, kaya dapat may krus ang simbahan. Ganong katwiran yung sasabihin sa iyo. Pero kung pagbabasihan mo yung doktrina mismo ng ating Panginoong Hesukristo, kung ano ang pagkakakilanlan ng iglesia, walang sinabi si Kristo na dapat may krus. Wala hong ganon. Putulin ko lang Ako po kasi, nabautismo ako sa loob ng banal na iglesia. 2009, yan. Isa rin po ako sa kritiko ng iglesia ni Kristo. Dahil po ang aking tatay ay isa sa may galit sa iglesia. Hindi naman totally galit. Basta hindi po maganda yung pagkakaunawa niya at pagkakaintindi sa iglesia ni Kristo. Madalas niya ikinikwento hindi maganda. Sa madalit sabi, hindi maganda yung sinasabi ng tatay. Kaya ang aking mind conditioning about sa iglesia ni Kristo, sinabi ko nga 2009 lang ako nabautismuhan, talagang hindi siya sa Diyos. Oo. Nag-iisip ako, anong meron dyan sa loob? Anong meron dyan? Bakit ganito? Talagang kakaiba. So, hindi ko na po ikwento ang kabuuan kung bakit ako naging kaanib sa loob ng iglesia. May nakita po ako na kaayusan. Kaayusan po ang nakita ko. Hindi kabaliktaran nito ng vlogger na ang kanyang napuna masama. Nang nakapasok ko sa loob ng kanilang kapilya, merong siyang kaayusan. So yun lang, magkaiba lang ang aming unang impression. Ito talagang paninira. Ako kasi nagsuri, inalam ko anong meron dyan sa loob. Nung nakapakinig ako, nakita ko ang nandun sa loob, ayun po nakita ko. Maaliwalas, hiwalay ang babae, hiwalay ang lalaki, meron tinatawag na solemn, talagang tahimik, maramdaman mo ang presensya ng Ama. Kaya ako nagtuloy-tuloy. So sa Templo Central din ako nabautismuhan, 2009. Bakit mo nga naman lalagyan ng krus ang simbahan mo? Diyan nga pinatay si Kristo. Yun. Diyan nga dumanak ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Yan nga yung ipinanalangin ni Kristo na, Ama, naway lumagpas sa akin ang sarong ito. Tapos lalagyan mo ng krus ngayon. Kaya wala talagang krus sa loob o sa anumang bahagi
ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo dahil wala naman nun sa Biblia. Wala kang mababasa sa Biblia na lagyan mo ng krus ang simbahan mo para masabi at makilala na ikaw ang tunay. Walang ganun. Tuloy natin. And then I was thinking, like, why did they make it seem so invite only? Like, usually you're trying to spread the message of Jesus Christ and stuff in church, but these guys weren't trying to do that at all. So we just sit there and chill until we notice something a bit odd. Now, I don't know 100% if this is normal, but the guy at the podium just starts crying. Sending our resolve. You're providing us the help that we need. Yan po ang, kung ikaw first timer na, as in first timer, wala kang idea. Walang nagbulong, walang nagkwento, tapos ganyan ang masusumpungan po. Ganyan ang masusumpungan mo. Mako-culture shock ka talaga. Tama po, mako-culture shock ka talaga. Bakit may ganito, tapos kala mo mamaya masasanibang ka na ng masamang espiritu kasi wala talaga siyang idea. At yung utak niya ay talagang negatibo. Kaya ganun ang reaksyon niya. Loko, no? He's like telling us about why we shouldn't drink alcohol, and he's just crying about, oh, our Savior, oh my God. He's just falling out of control in tears. Like, you can't make this up. And I thought he's just bugging, right? But this is when things get super weird. Everybody in the church starts crying. I'm talking, everyone had a little handkerchief ready, and they were like, womp, womp, womp. Bastos. Diba? Kabastusan yung pinagagagawa niyan eh. Nagtataka siya bakit daw ang Iglesia ni Cristo, ang magkakaanib sa Iglesia, lalo ng mga nangunguna sa panalangin, mga ministro manggagawa, ay umiiyak. Para bagang nagngangangaw. Sabi niya, umuha, sabi niya, di ba? Bastos eh. Halatang balangang alam sa Biblia. Pero bakit nga ba? Yun po kasi, yung ganong panalangin ay pagmamakaawa. Nagmamakaawa kami sa ating Panginoong Diyos na pagbigyan yung aming kahilingan. Dahil hindi naman ito ang mundo namin eh. Sa bahagi po namin na magkakaanib sa Iglesia ni Cristo, nakikipamayan lang kami sa mundong ito. Sumasampalataya kami na hindi ito ang perpektong mundo na ikalalagyan namin. Kaya kami humihingi ng awa sa aming Panginoong Diyos ay sapagkat bilang tao na nakikipamayan sa mundong ito, nakakaranas din po kami ng hirap, ng sakit, ng tiisin, ng bigat ng buhay, katulad ng ibang mga tao. Kaya kung kami man ay nagmamakaawa tungkol sa nararamdaman namin, sabi niya sa sufferings and pain, normal yun. Sapagkat sa panahon pa lamang ng lumang tipan, nagmamakaawa na talaga ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, maging si Kristo. Nagmakaawa sa ating Panginoong Diyos nang sabihin niya ng Ama, lumagpas nawa sa akin ang sarong ito. Yung saro na kanyang tinutukoy ay yung paghihirap niya. Sapagkat bilang tao, ang Panginoong Hesukristo, syempre, hanggat maaari ayaw niya ring masaktan eh. Tama. Ano ko, mas maganda? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan. Ano po, siya po ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Pero hindi po siya katulad natin na tao lang. Never po namin nabanggit yan na tao lang. Ano po? Magkaiba po yun. Magkaiba po siya. Kaya, paninira lang talaga itong ginawa ng taong ito. Pin mo, ikaw papahirapan ka, ipapako ka sa krus, mararamdaman mo yung kirot at hapdi sa bawat pukpok ng pako sa kamay mo. Tama. Sino ba naman ang gugusto dun? Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo nun, mangyari ang kalooban mo at wag ang kalooban ko. Ganun din ang pananalangin namin sa aming Panginoong Diyos na Ama, tulungan mo po nawa kami lagi sa buhay na ito kapag kami ay nahihirapan na. Palibasa, itong vlogger na ito, katulad lang din ito ng ibang kritiko ng Iglesia ni Cristo na wala naman talagang alam sa Biblia. Yan. Na kung ano lang yung kinagisnan na maling pananampalataya sa utak nila, yun na ang akala nilang tama. Porque doon na sila namulat, doon na sila pinanganak, akala nila yun na yung tama. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo naghihikayat, mga kababayan, magsuri kayo. Hindi porque kinagisnan ninyo, yun na yung tama. Anong halimbawa ng kinagisnan na talagang napatunayang mali naman talaga? Napakarami. Napakarami. Yun ngang pamahiin na lang eh. 'Di ba?
Tumanda na lahat yung mga angkan natin, yung mga ninuno natin, naniniwala pa sa pamahiin. Tama. Na kesyo, huwag mong gagawin yan. Kasi ganito ang mangyayari sa Baka iyo. manunok Nasa ka. Biblia, anong katotohanan? Ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang maniwala ka sa pamahiin. Kahit nga yung pakikipag-usap mo sa mga patay. Nasa Biblia rin yun. Na wag kang sasangguni sa mga patay na. Sapagkat ang mga patay, wala nang nagagawa pa. Wala nang nalalaman pa. Sapagkat para silang natutulog na lamang, wala na silang kamalayan sa mga nangyayari sa mundong ito sapagkat sila'y pinagpahinga na nga. Kaya hindi porke hindi sumang-ayon sa kinagisnan ng pananampalataya mo at nalalaman mo, yung nakita mo sa isang relihiyon, mali na. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo patuloy na nananawagan, magsuri po kayo. Magsuri po kayo. Di po ba? O talon tayo sa isang bahagi. Yung pinakita kong bahagi sa inyo. Tuloy natin. When the next really weird thing happens, right? Usually at church, you can record, take photos. I tried to take one photo Oh, ayan na. of the choir. You can't make this up. This guy in the back. Yun kaya hawak niya ang camera, ganun. Gumanon talaga siya. Mukhang hindi naman Kasi kung naglabas talaga siya ng camera, talagang mapapansin talaga siya. Sana napabura na lang Who's been watching us the whole time. I don't even realize that we've been being watched this whole time. But he's been watching us. He comes up to us and he's like, hey, excuse me, if you record one more time or take a photo of anything, we will have to kick you out. Don't you want to spread this? Like, don't you want other people to know? There's so much secrecy about it. And it's like, I was looking on Reddit and other people are talking about how it's so secretive, it's so sus. Like, why are they acting like this? And now I low-key understand because I try and take one photo and I'm being threatened to be kicked out. Like, I'm just trying to learn about y'all's stuff, which I found really odd. But even with all of this, I wasn't 100% sure it was a cult yet. So as the event slowly came to an end, and I even donated money because, as much as some of the things might be weird, I don't believe that everyone there is just a horrible person and actually bad. So I donated, and as we started to leave, I knew I had to get further. So I started chatting up random people, and so did my friend, and we eventually connected with a couple of the members on Instagram and got to know them, shook hands with some of the ministers, just tried to be overall polite. And sure enough, by the grace of God, one of the people we talked to was actually trying to escape and get out of the cult and was willing to do an interview with us. Obviously, we had to keep a lot of this confidential, but it was nuts, and this was definitely going to help us get one step closer to eventually meeting the leader. Diba? Sabi niya. Kasi ang alam niya raw, ito na naman, sa kaalaman niya, kapag dadalo daw ng siguro worship service, kung tawagin sa kanila, pagsisimba, okay lang daw mag-record. Yun ang alam niya. Di po ba? Etong taong ito, talagang, alam mo layunin manira lang Manira lang talaga. Di po ba? Sa kanya na nanggaling, yung mga kapatid doon, nagpakita ng magandang asal sa kanya, polite. Di po ba? Talagang kinakausap siya, makikita naman dun sa unahang bahagi ng video na kinausap siya, winelcome siya. Siya'y pinapasok. Pero ang ipinalit niya, nag-record siya. Nagtaka pa siya. Nung daw kumuha siya ng litrato, isang beses lang, bigla siyang sinita. Buti ngayon alam mo na bawal nang mag-record, na bawal talagang kumuha ng alinmang litrato nang walang pahintulot. Hindi lang naman sa gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, bawal ang ganyan. Ang totoo, kahit naman sa courtroom, sa mga korte, kapag wala kang otorisasyon, hindi ka pwedeng mag-record. Bakit? Kasi nasasaalang-alang doon yung data privacy ng mga taong nakukunan mo. Yung data privacy. At doon na lang sa bahagi na ang isinasagawa doon ay pagsamba, paglilingkod sa Panginoong Diyos. Bakit mo kukunan yun ng video? Para ano? Meron kang maipalabas, maipakita sa channel mo, makahikayat ka ng mga viewers, ng mga nanonood sa'yo na talagang ang Iglesia ni Cristo ay kulto. Grabe. Dahil ang nakunan ng video mo yung pananalangin nila, grabe. Umiiyak talaga sila, nagmamakaawa sila. Na imbis na i-take mo yon as positive, sinira mo. Binastos mo ang pananalangin namin. Kaya mga kababayan namin, sa loob po ng Iglesia ni Cristo, kapag wala kang otorisasyon, bawal ka talagang mag-record ni mag-picture, lalo na sa panahon ng pagsamba. Sapagkat,
amin pong inaalagaan yung solemnidad, yung kapayapaan, yung kadakilaan ng isinasagawang pagsamba. Papasok ka doon para umupo, manalangin, magmakaawa sa Panginoong Diyos, isagawa yung pansarili mong pagtawag sa Panginoong Diyos, mag-aaral ng mga salita ng Diyos, at hindi para sa content. Tama. Hindi para sa engagement doon sa sarili mong YouTube channel. Grabe. At totoo, kahit nga kaming magkakaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, Bawal hindi din. talaga namin pwedeng gawin yun. Bakit? Dahil ba sa kami matitiwalag? Sa kami parurusahan? Hindi. Dahil sa nirerespeto namin yung kasagraduhan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya Tama. dito sa vlogger na ito, alam nyo, hindi na lang bilang Iglesia ni Cristo eh. Bilang isang tao na lamang, mga kababayan, Pagkalam magkakapatid. na lang. Halimbawa, ikaw, Oh. may nag-imbita sa'yo, Mm. isang sambahayan, kahit sabihin natin hindi ka inimbita, gaya ng ginawa nito, talagang Pumasok lang siya. tahasang pumasok na lang, nag-imbento na lang, di po ba, para lang makapasok. Pero winelcome pa rin siya. Dun sa sambahayan na yun, sabihin na natin sa isang pamilya, Yan, FYI po pag oras po kasi ng pagsamba, open naman po kasi yan. Open naman at lahat naman po ay welcome talaga dyan pumasok. Parang ganun ang ginawa ng tao ng pagsamba, basta na lang siya pumasok. Kasi open naman talaga yan. winelcome ka pa rin, kinausap ka, inasikaso ka, walang ipinakitang masamang tinapay sa'yo, ang nakita mo ay puro kabutihan, paggalang at pagrespeto. Nakapasok ka sa loob ng kanilang bahay, nakalabas ka sa kanilang bahay ng ligtas at payapa. Tapos ang gagawin mo, sisiraan mo. Grabe. Kung ano-ano sasabihin mo. Hindi ba't kawalang respeto yon doon sa pamilya na nagsilbi sa'yo, doon sa pamilya na nagbigay ng pahintulot sa'yo sa loob ng kanilang tahanan, doon sa pamilya na nag-welcome sa'yo. Doon na lang sa ginawa niya. Na paglilihim ng pagre-record, napakabastos na. Di po ba? Paano pa doon sa konteksto na kanyang Unang pinapalitaw pinagsasabi niya. sa kanyang channel? Talagang nakakapanghamak itong taong ito. Hindi po dapat pamarisan. Tapos sa isang bahagi pa ng kanyang video, kasi nag-interview daw siya ng dating miyembro ng kulto. Grabe. Dating kaanib daw sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tapos kung ano-ano yung pinagsasabi. Na kung mapapanood nyo yung bahaging yun, halata namang hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lalong hindi naman naging kaanib. Yung tipong natiwalag. Bakit? Doon pa lang sa salitaan Tama. Yung tinanong pa lang mga bagay na hindi naman masagot ng tama. Kasi sa loob po ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, meron po kaming mga terms, meron po kaming mga terminologies na malalaman po namin na kapag talagang ikaw ay kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo o kahit pa natiwalag ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, meron kaming mga salita at pangungusap. Kaya kung ikaw kapatid, saan man pong lupalop ng sulok ng Pilipinas o ng mundo, pag nag-usap po yan, sa kanilang pag-uusap pa lang, o ako mismo, pag may kausap ako, nagsabi siyang kapatid siya, maintindihan ko agad kung siya ay nagsabi ng totoo o hindi. Kahit na tiwalag. Oo, maintindihan mo talaga kung tiwalag. Talagang nandun siya. Kumbaga naging kaanib talaga siya. Pero kung hindi talaga, wala talaga. Katulad na lang ng terminong diakono. Oh. May kumalat nga yan, nag-viral nga Diakonesa. Oh. Dahil matanda na, naging diakulolo. Oh. Nag-viral yun sa Facebook. Na mayroon daw siyang kamag-anak na diakulolo. Tapos ang tawag doon sa maliit na kapatid, diakonene. Na ano nyo ba yon? Na nakarating ba yun sa inyo sa pangunawa ninyo? Na may diakonene pala. May diakulolo pala pag matanda, pag bata. Yan po yung mga nagpapanggap na sila daw ay Iglesia ni Cristo. Ayun nako, ito panggap talaga to na interview niya. Talagang wala tong, puro lang talaga to paninira. Na pinagbabatayan para malaman kung talagang Iglesia ni Cristo yan. O kahit patiwalag yan. Tama. Hindi nagbabago yung mga salitaan yan.
Pero dun sa napanood naming bahagi na kesyo interview niya, talaga namang halatang binayaran, baka nga kasamahan niya lang eh. Tama. Kunwari pang kesyo, tinakpan daw yung muka para sa kaligtasan, pati yung pangalan, hindi sinabi. Ay naku po, alam na namin yung ganyang pakulo. Noon pa ginagawa na sa amin yan, masiraan lang kami. Pero meron pang isang bahagi na talagang nakakakulo ng dugo eh. Kung hindi mo ikakalma sarili mo no? Ayan, makikita po ulit natin sa screen. Ito naman yung bahagi na kung saan nakipagkita raw siya sa ministro natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kung ano-ano daw yung pinaggagawa sa kanya. Panoorin natin. Scared. Part 3 na, part 3. Ayan. Hello. Hello. What's your name? Carlo. Okay. Nice to meet you. Ah, Carlo. katawa yan, no? Expected, open the door. He was super polite. They're all super polite, but don't be fooled. They're lying. Also, another strange thing that this guy did. They all do this. They shake your hand for an obscenely long amount of time. Like, I don't know if he knows that I don't swing that way. Welcome to my home. Very nice. Mga ganitong pakulo, yung binabago yung boses, voice changer. Alam mong bahagi ng kanilang screenplay no? Propaganda, Di no? po ba? Bakit mo naman babaguhin yung boses? Para sa ano? Para sa privacy? Nang bastos ka na nga, pumasok ka na nga sa loob. Yung kapilya nga. Pinasok niya lahat-lahat, nag-video na siya. Tapos tuloy dito ngayon sa interview niya, nakapag-isip pa ng privacy. Di ba? Loob ng kapilya, tapos sasabihin mo ngayon na privacy, ngayon mo ikakatwiran na privacy. Ba't mo pa binago yung boses kung talagang totoong ministro namin yan? Tama. Di ba nag-e-expose ka kuno? Nag-e-expose ka kuno ng kulto. Bakit hindi mo i-expose kung sino talaga yung mga yan? Bakit? Kasi alam mo na hindi naman talaga miyembro, lalo't hindi naman ministro ng Iglesia ni Cristo yan. Tanim mo lang yan para mapaganda yung imahe ng content mo base doon sa gusto mong maipakita sa mga viewers mo na alam mong kakagatin nga. Ganyan kang uri ng vlogger eh. Tuloy natin. Nice home, yeah. Sit down, sit down. Don't look at me. Do not look at the wine, even when it is red. Okay. Do not touch it. He invites me in, tells me to Loko, sit no? down. I was an idiot. I started following him to his kitchen. But I sit down, and that's when I noticed. This is the funniest thing. Why does bro have beard sitting out? Kita ninyo mga kababayan, pansinin ninyo. Saktong-sakto, yung leksyon na kung saan pumasok siya, na nag-record nga sila, yung leksyon that time, tungkol nga sa pag-inom ng alak. Tapos yung ipinakita niya dito, merong beer doon sa table. Grabe. Ng kesyo ministro kuno. Loko, ano? Alam mo, vlogger, walang matinong tao yung magbubunyag ng sarili niyang baho. Tandaan mo yan, Krishna. Ano? Kung ano man yung YouTube channel mo. Kaya nga sa loob ng Iglesia ni Cristo, tinuturuan kami kung paano magiging sakdal. Hanggat maaari, alisin na namin yung mga kasalanan na nagagawa sa nakaraan. Hindi itinuro sa amin ng aming namamahala na gumawa na lang ng pagkakasala kapag walang nakakakita. Grabe. Tapos ngayon, ipapakita mo, ministro pa ng Iglesia ni Cristo, na merong bisitang papasok, tapos iiwang nakatiwangwang lang yung beer. Look. Aba naman. Aba naman. Po ba? Halatang gusto mo lang manira. Kung hindi man, gustong-gusto mo lang makaakit ng mga manonood sa'yo. Tama. Bakit? Kasi nabalitaan mo na ang Iglesia ni Cristo, kapag ka pinag-usapan sa Pilipinas, talagang nagtitrending, gaya ni Epi. Kaya ginaya mo na rin. Aba, matalino ka rin talaga pagdating sa kalokohan, pagdating sa kaching-kaching. Kaya nagagawa mo yan. Nagkamali ka. Nagkamali ka ng binangga. Yun ang masasabi ko sa'yo. Tuloy natin. Outside. These were the same guys that were preaching never to drink alcohol, and he just diba? got 2 cans of beer. Di po ba? Ngayon, ikinakatwiran niya, ito yung mga tao na nagsasabi na wag uminom na ang alak, pero bakit may beer siya? O loko. Grabe. Bistong-bisto nga kalokohan mo. Di po ba? Ang gusto mo lang talaga, masira ang imahe ng Iglesia ni Cristo. Yun lang yun. I'm good, man. No, yeah, I mean, I was just trying to see, like, what it's like to get in and stuff. Oh, you must join us. You must join us. So, to join our church, you have to be baptized. So you're clean of your sin.
You have to be baptized. Kailangan mo umanib sa loob ng iglesia at mabautismuhan para malinis ka. Hindi naman ganun kadali yun Mr. Vlogger. Hindi ganun kadali yun. Sa loob ng iglesia ni Cristo, hindi ganyan. Hindi ganyan ang uri ng pagmimisyon sa loob ng iglesia ni Cristo. Hindi bautismo agad? Hindi. Alam mo kung paano kami mag-akay? Secret ko na yun. Bakit? Baka kasi Gamitin pa niya. mo na naman Magamit pang impormasyon. Diba? sa kalokohan mo, pero hindi bautismo agad ang ipinang-aakit namin. Ang sinasabi namin doon sa mga nais naming imbitahan. Hindi bautismo agad dahil may proseso dyan. Ngayon, dito pa lang, huling-huli ka na talaga. Na talagang gumagawa na lang kayo ng Gumagawa na lang talaga ng kwento. scripted. Introducing our new Sira ulo, ano? Maganda yun, wag banggitin yung paano, yung proseso, paano maging kaanib, di ba? Baka yung pa ang gamitin niya para maging panibagong kanyang panibagong kanyang knowledge Para kung paano maging legal, tawag nito, maging ganap. O, di ba? Wag natin bigyan ng impormasyon ito para magkwento siya ng kasinungalingan lang. maidagdag doon sa content mo para masabing meron kang matibay na batayan kahit wala naman niyang katotohanan. Tuloy! We are the one true church. All the other church, even if you accept Jesus, all that, you will not be born into salvation. You will suffer miserable. Okay. So if I don't join you guys, I'm gonna be suffering. Bagsak sa terminologies. At this point, this guy's Ministro, ganun magsalita. Wala na. sounded more like he's from Miami trying to sell me a course. I mean, he is a good salesman. At this point, I was wanting to join. Are you guys like a cult or something? No. Why is everyone... Eto na. Yan na. Tingnan ninyo yung parting yan. Yung ministro, may hawak na lalagyan, merong krus. Ayan o, may krus. Kung isusum ninyo, Bokeh. siya na nga may sabi. Itigil na nga natin sa parting ito. Siya na nga may sabi, di ba? Wala siyang nakita na kahit anumang krus sa loob o sa anumang bahagi ng kapilya. Tapos doon sa video na yon, yung ministro na sinasabi niya kuno, may hawak na kung ano, tapos may logo na krus. Aba, mukhang hindi naging malinis Pasikat. ang pagtatrabaho nyo dyan Mukhang nagkamali pa kayo ng ginamit na props. Props Ngayon, talagang napapatunayan, gawa-gawa lang. Ako, convert ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, pero hindi ganyan na naging proseso sa akin. Masasabi ko yun. Dati rin akong nasa Iglesia Katolika. Kahit magpakitaan pa tayo ng birth certificate dito, ipinanganak ako na Katoliko. Iglesia Katolika. Pero buhat ng ako'y mamulat dahil ako'y nagsuri, ang totoo, masasabi ko na talagang sa pagsusuri, diyan malalaman ang katotohanan. Huwag ninyong isara ang inyong mga puso, mga kababayan. Huwag kayong pumaris dito sa taong ito na bukod sa sarado ang isipan, napakabastos pa. Wala pang respeto sa relihiyon na tumanggap sa kanya, kumausap sa kanya, nagbigay galang pa sa kanya, pinapasok, pinalabas siya sa bahay-sambahan, nang ligtas at mapayapa na wala namang ginawa sa kanya. At kung mamasamain niya yung ginawang pagsisita sa kanya dahil sa pagre-record niya, anong mali doon? Siya naman ang nakagawa ng pagkakamali sapagkat labag po yun sa tuntuning ipinaiiral doon sa establishmentong iyon. May karapatan ang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo na sawayin ang alinmang mga paglabag sa tuntunin na pinaiiral sa aming mga kapilya o kahit na saang establishmento ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ang payo namin, maging mapanuri tayo sa mga ganitong uri ng tao na nais ay siraan lamang ang Iglesia ni Cristo, pagkakitaan sa sarili nilang pamamaraan, at bukod sa siraan, manipulahin yung mga kababayan natin para hindi na magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dyan po, mga kababayan, mga kapatid. Hanggang sa muli, paalam. Yan, meron po tayong shoutout. Sana po ang video na ito ay nakabigay impormasyon sa inyo, sa mga hindi po namin mga kapanampalataya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan, yung pangyayari na ito na ginawang negative, sana po maging sa inyo na pagpasok sa inyong kaalaman na ito po ay positibo
dahil pinaliwanag po ng Tinig ng Karunungan kung paano po ang aming pananampalataya dito sa Iglesia ni Cristo at aming pinahahalagahan na hindi po pwedeng bastusin lang ng ganon-ganon kung sino-sinong tao lang papasok sa aming gusaling sambahayan. Ito po ay banal. Ito ay aming ginagalang. Hindi po dapat ito bastusin ng kung sino-sino lang. Sana yung taong ito ay magkaroon po ng legal action, ang ating mga kapatid doon sa malayong lugar, kasi sa ibang bansa po ito, parang Amerika yata. Ano po, mabigyan po ng legal action ang ginawa ng taong ito. At kung sakali man na siya ay patawarin, di yung langit na lang magparusa sa kanya. Katulad po ni AP, na ngayon po ay nandun sa bundok, may karamdaman. Ang sabi po ni yung isang vlogger na panay banat ang bansa kanya, may malalang karamdaman na raw po, may malaria. Yan, siya po ay pinarusahan na. Muli po, meron tayong shoutout kay Trimol Ocean. Yan. Ay, shoutout po. Yan. Ay, ito. Malupit to. Ang ating kapatid, Drin TV. Ang aking mahal na kapatid. Ano kapatid? Drin TV. Nag-ano na ba? Pinansing ka na ba? Banat siya ng banat eh. Wala naman na sa lugar, di ba? Tama lang yung kapatid. Banatan natin yan. Itag mo pa. Loko. Wala na sa hulog, ano? Malupit to. Shoutout pa tayo. Gusto ko basahin ng kanyang ano dito. Gusto ko basahin ng kanyang comment. Inaantay ko reaksyon niya. Wala ako naantay. Ayun, patay malis siya. Kunwari di nakita ang tags ko sa kanya. Malupit to si Drin TV, ano? Talaga. Binanatan yung isang ano rin eh. Fake news din eh. Diba? Nasampal ka ngayon ng katotohanan. Siguro naman, dito kay Crash na ba to? Yung si Raulo na lang. May mga kapatid po na bali nag-ano na rin sa kanya, nag-message na kinokorek siya doon sa kanyang video mismo, mga nag-message, marami-rami na rin po nabasa ko. So sana matauhan at sana burahin na lang niya o maghingi ng paumanhin doon sa pamunuan ng kanyang pinasok. Yan. Ito po ang shoutout natin sa last na akin na video. Doon sa last ko na in-upload, ito po yung mga shoutout natin ha. Yan. Sino bang last na video ko? Ay, sa aking kapatid na kong Marcoleta. Mula kay Indalicio Labiste. Ayan. Kung ikaw number 1 sa amping pamilya, Senador Rodante Marcoleta. Mula kay Rudy Ortiz, kung Marcoleta ang kailangan ng bansang Pilipinas, ibubuto ang aking pamilya at angkan. Mula kay Laksang Sakalam, Rodante Marcoleta for Senator na yan. Mula kay Mark Tanyeka, manalo yan, wag lang dayain. Sana wala naman dayaan. Ito po kay Emelda Pascua. Hay mga kapatid, pinipili lang ang nasa gobyerno or nasa mga barangay kung sino bigyan. Ito yata yung pabahay. Sana hindi naman. Wag naman. Ay nako, bakit ganon ang mga pangyari? So, yun, natapos naman po ang ating medyo mahaba-habang reaction video ngayon. Dahil po itong programa ninyo, Hens TV, reaction natin ito. Sa mga hindi pa po nakakapindot ng subscribe button dyan, guys, libre po yan. At pasyalan rin po natin ito sa Tinig ng Karunungan. Hanggang sa muli po, mga kapatid at mga kababayan. Paalam.